Nakatikim ka na ba ng shampoo ginger? Isang halamang ligaw sa gubat sa hanay ng mga luya. Mayroon itong madadahong puno at minsan nga ay tumataas ng hanggang 4 na talampakan. Ang shampoo ginger gaya ng luya ay makakain rin at hindi mo aakalaing higit pa nga itong masustansya kaysa sa luya. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating kilalanin ang klase ng luyang ito na kung tawagin nga ay shampoo ginger. Ano-ano nga ba ang mga gamit at benepisyong hatid nito? At kung papaano nga ba ito gagamitin? Ang halamang shampoo ginger ay kilalang nagmula dito sa Asya. Subalit makikita na rin sa iba pang mga tropikal na bansa. Ito ay kilala rin sa ibang katawagan, gaya ng bitter ginger, avapui, lempuyang at pinecone ginger. Batid mo ba na ang halamang ito pala na hindi nga kilala ng karamihan ay napakahusay pala bilang pagkain, bilang pampaganda at bilang gamot at marami pang iba. Halika at lahat ng iyan ay iisa-isahin natin. Dahon. Ang mga matingkad na berdeng dahon ng avapui o shampoo ginger ay karaniwang may habang 15 hanggang 40 sentimetro. At kadalasan nga itong ginagawang outdoor plants sapagkat nakakaaliw ang malalapad at mahaba nitong mga dahon. Bulaklak at bunga. Ang bunga ng shampoo ginger ay kakaiba sapagkat ito ay hiwalay na tumutubo buhat sa lupa. Ito ay animoy cone na binubunga ng maraming bracts at sa mga bracts na ito, ang bulaklak ay umuusbong. Ang bunga ng shampoo ginger ay berde sa umpisa at nagiging kulay pula o reddish na pagkalipas lamang ng 2 linggo. Maaaring kainin ang bulaklak at bunga ng halamang ito, kahit pa nga ito ay hilaw. Subalit mas popular itong ginagamit bilang dagdag ganda sa mga flower arrangement sapagkat mayroon itong mahabang tangkay. Ang bunga ng shampoo ginger ay makatas na kung iyo itong pipisilin ay maglalabas ito ng malagkit na tubig na animoy conditioner. At ito nga ang ginagamit nila at inilalagay sa buhok bilang shampoo o bilang conditioner. Ang katas nito ay maaari mo ring gawing moisturizer sapagkat ito ay mayaman sa mga sustansya. Ugat ng shampoo ginger. Ang ugat naman ng shampoo ginger ay maraming dalang health benefits. Mayroon itong sustansya na madaling maabsorb ng ating katawan at pinaniniwalaan ngang mainam na pinagmumulan ng mga gamot laban sa mataas na lagnat o seizure man. Kung ikaw ay kakain o iinom ng katas ng shampoo ginger, ay maaari ka ring makaiwas sa pagkakaroon ng mga cancer. Ang halamang ito rin gaya ng kurkuma ay nakakatulong sa iyo upang maibalik ang gana sa pagkain. Ang mga bata man o matanda ay hindi nakakaligtas sa diarrhea. Subalit ang shampoo ginger ay isang epektibong gamot o home remedy upang malunasan ang mga problema sa inyong tiyan gaya nga ng diarrhea o dysenteria. Ang shampoo ginger ay isang tradisyonal na lunas nga sa mayroong mataas na lagnat, gaya ng white radish. Ito ay nakakatulong upang bumaba ang temperatura at posibilidad na seizure. Sapagkat ang halamang ito na shampoo ginger ay nagtataglay din pala ng paracetamol. Kung ikaw naman ay mayroong allergy dahil sa mga piling pagkain na iyong nakakain, maaari kang magpakulo ng piraso ng ugat ng shampoo ginger at inumin ang tubig nito na alternatibo sa iyong tsaa araw-araw hanggang sa mawala na ang inyong allergy. Kung ikaw naman ay laging inuubo, mainam din ang ugat ng shampoo ginger para dito. Kumuha ka lamang ng ugat nito, samahan ng roast onion at cinnamon, at saka durugin at inumin ang 1 kutsaritang katas nito. Nakakapayat rin ang pag-inom ng shampoo ginger bilang tsaa araw-araw.
dahil mainam itong tumutulong sa maayos na daloy ng metabolismo. Kung masakit naman ang inyong ngipin at may butas ito, ay maaari ka nga maglaga ng ugat ng shampoo ginger. Durugin at ilapat ito sa butas ng ngipin hanggang sa ang sakit ay mawala. Napakaraming ang gamit ng shampoo ginger, lalo na nga bilang tradisyonal na medisina sa ilang bansa sa Asya. Maaari itong lunas sa diabetes, dyspepsia, asthma, constipation, fish poisoning at maging mga simpleng sugat. Hindi ba't napakabisa at nakamamangha ang luyang ito? Ang shampoo ginger. Sa inyong probinsya, ano naman ang gamit nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Pamilyar ba kayo sa prutas na ito? Kakaibang klase ng prutas na madalas makikitang tumutubo lamang kung saan-saan at ang mga bunga nito ay nagkalat nga lamang. Ito ang halaman na kung tawagin ay noni. Makasasama nga ba ito sa ating kalusugan o isa palang mahusay na halamang gamot? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin ang mga pakinabang, gamit at maaaring side effect ng halaman o prutas na noni. Dahil baka marami nga nito sa inyong lugar at makatutulong pala sa mga karamdamang inyong iniinda. Morinda citrifolia o mas kilala sa tawag na noni. Isang klase ng halamang namumunga sa pamilya ng mga puno ng kape. Kilala ang noni sa ibang katawagan katulad ng Indian mulberry, beach mulberry, great morinda, vomit fruit, at cheese fruit. Dahil nga, nagtataglay ito ng masangsang na amoy, subalit batid mo ba na isa pala itong napakahalagang halaman, ang puno ng noni? At sa ibang bansa pa nga, ito ay naalagaan at madalas kainin. Subalit bakit nga ba napakahalaga ng prutas na noni at maging sa ibang lugar? Ito ay sinasangkap nila sa mga food supplements, capsules, at mga juices. Ang puno ng noni ay tumataas ng hanggang 30 talampakan. Mayroong malalapad na berding mga dahon na gaya nga ng sa kape at bunga na hugis pa oblong na mayroong mga marka na animoy cheese. Ngunit saan-saan nga ba ginagamit ang puno, dahon at prutas na noni? Ang mga sanga nito ay ginagamit na pangkulay ng mga fabric o dye sa mga tela na kulay brown at dilaw. Ito rin ay makikitang sangkap sa mga alak, pampaganda at makikitang binebenta nga sa merkado ngayon. Ang mga prutas na noni naman o ang puno ng noni ay mainam sa mga dumaranas ng gout, arthritis at para sa mabilisang paghilom ng mga sugat sa balat. Mahusay rin ito para sa mayroong mga problema sa puso o sakit sa puso. Nakababata rin ang paggamit ng noni o ang pagkonsumo nito. Napatunayan ring isang mainam na source ng antioxidants ang bunga ng noni. Makatutulong rin ito upang ma-boost ang ating immune system at upang maiwasan ang maagang pagkalimot o memory functions. Pinaniniwalaan ring mainam ito sa pagpapababa ng tsansa sa pagkakaroon ng cancer at mabuti para sa ating mga atay. Subalit alam mo ba kung papaano ito gagamitin? Maaari mo itong i-blender o katasin ng hilaw man o ang hinog nitong bunga bago ito inumin. Pinatutuyo rin ito at ginagawang powder para ma-preserve at magamit sa pangmatagalan at inihahalo nga sa mga inumi. Maaari mo rin itong iluto bilang curry o bilang gulay. At higit sa lahat ay maaari mo nga itong kainin
bilang prutas ang mga hinog o malapit na mahinog nitong bunga. Ang mga dahon naman nito ay isang green vegetable pala na kadalasang ginagataan, lalo na nga sa mga putahe sa Thailand. Kaya naman napakarami palang gamit at pakinabang sa kalusugan ng puno ng noni. Maraming sakit ang maaaring malunasan at isa pang pagkain. Sa inyong probinsya, nakakita ka na rin ba ng puno ng noni? Kinakain din ba ito sa inyo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. be, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong kalikasan, para kung sakali alam mo ang kaligtasan.